Sa ating provincial updates, nagpatawag at pinangunahan ni Governor Attorney Ricardo Co ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Council meeting noong Huwebes, October 10 or October 9, 2025 sa Command Center sa 3rd floor ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office Building upang pag-usapan at plansyahin ang Masbate Rehabilitation and Recovery Program 2025 to 2027. Kaugnay sa paghagupit ng severe tropical storm Opong. Bagay na napagkasunduan ang magiging laman ng recovery program na i-consolidate ng Provincial Planning and Development Office sa pangunguna ni Architect Bobby Laico matapos na makuha ang mga pinal na report mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, departamento at sektor. Napapaloob sa recovery program ang background at description ng mga naapektuhan na lugar kasunod ang assessment ng mga epekto ng bagyong Opong, katulad ng summary at damages at mga nawala. Napapaloob din sa sectoral assessment sa infrastruktura, sa social, turismo, ang cross-sectoral o ang macroeconomy and employment, governance, disaster risk reduction and environment. Napapaloob din ang disaster rehabilitation and recovery framework at ang layunin ng programa. Matatalakay din sa recovery program ang tungkol sa rehabilitation strategies. Batay sa napagkaisahan sa council meeting, mapapabilang sa rehabilitation at recovery strategies ang physical infrastructure, housing at settlement, agriculture and fisheries, livelihood and business development, tourism development, social services at coast-cutting katulad ng employment, protection at vulnerable groups, governance, disaster risk reduction and environment. Iminungkahi rin na isama sa recovery program ang programs, projects and activities and implementation arrangement, ang sa financing and investment requirements, ang sa plan, implementation at ang isang mahalagang bahagi ng recovery program, ang monitoring and evaluation. Matatandaan na ang bagyong Opong ay pumasok sa Philippine Area of Responsibility noong September 23, 2025. Naging tropical storm noong September 24, 2025 at naging severe tropical storm Opong noong September 25, 2026. Ang bagyong Opong ay nagdala ng malaking pinsala sa probinsya ng Masbate at naapektuhan ng matindi ang iba't ibang sektor at physical assets sa mga kabayanan. Sa ngayon ay may total estimated cost of damages at losses ang sinira ng bagyong Opong na nagkakahalaga ng 2 trillion 194 billion 740 million 533.26 pesos na nagpapakita ng danyos sa physical assets at socio-economic conditions ng probinsya. Umaabot sa 106,391 na kabahayan ang nasira, 20,839 ang totally damaged at 85,552 ang partially damaged na struktura na may estimated cost na 800,720,000 pesos. Ang sa sektor ng agrikultura ay mayroong 6,447.63 hectares na land area ang naapektuhan at may production losses na 45,587.95 metric tons na may kabuuan na 371,777,647.26 pesos. Naging matindi rin ang epekto sa infrastruktura na umaabot sa halagang 996,232,856,000 na naapektuhan ng kalsada, tulay, flood control structures, paaralan at mga pasilidad ng pamahalaan. Antabayanan ang iba pang kasunod na report tungkol sa epekto ng bagyong Opong.
At sa ating Bible verse for today na kinuha sa Isaiah chapter 3 verse 5, aapihin ng bawat tao ang kanyang kapwa. Hindi gagalang ng kabataan ang matatanda, maging ang hamak ay lalaban sa nakatataas sa kanya. Kasama ko ang PIU News Team sa pangalan ng Provincial Government ng Masbate in the service of Masbateños. Magurosod kita para sa pagbangon San Masbate. Ako po ang inyong Provincial Information Officer, Long Logronio.